Sa mundo ng aliwan, kung saan kumikislap ang mga ilaw at laging nakangiti ang mga mukha, may mga lihim na pilit itinago sa likod ng kamera. Sa likod ng mga magagarbong ngiti at tagumpay, may mga kwento ng inggit, pagkakanulo at trahedya na bihirang marinig ng publiko. Ito ang mga kasong yumanig sa industriya, mga pangyayaring nagbago ng buhay ng mga artista, pamilya at tagahanga. Kung mahilig kayo sa mga content na ganito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na uploads. Ang relasyon ni Yanmi at Yu Minglong ay minsang yumanig sa mundo ng showbiz. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa isang bihira at totoo umanong pagmamahalan na namulaklak sa gitna ng makinang na mundo ng kasikatan. Ngunit sa likod ng kanilang matatamis na ngiti, may isang nakakakilabot na lihim na unti-unting nabunyag. Ayon sa mga revelasyong lumabas, si Yu Minglong umano ay nahulog sa isang madilim na puwersang may kinalaman sa black magic at minsan na rin sinubukan ni Yanmi na iligtas siya rito. Sa pahayag ng feng shui master na si Ma Shan, hindi lamang daw mga kontrata at pera ang ginagamit ng mga nasa likod ng Tianyu Entertainment upang kontrolin ang kanilang mga artista. Ayon sa kanya, may mga gumagamit din umano ng sorcery, mga talisman at maging mga ritual na may kinalaman sa mga espiritu upang manipulahin ang mga ito. Dahil dito, ang kwento ni Yu Minglong ay hindi na simpleng personal na trahedya. Naging simbolo ito ng mas madilim na katotohanan sa likod ng industriya ng aliwan, isang mundo na tila nagbebenta ng kaluluwa kapalit ng kasikatan. At ang tanging taong nagtangkang iligtas siya ay si Yanmi mismo. Mula pa nung magkasama silang nagtatrabaho sa drama na Eternal Love, Three Lives, Three Worlds, nabuo na raw ang isang malalim na ugnayan sa pagitan nila na parang magkapatid na tunay. Labis na hinangaan ni Yanmi si Yu Minglong at nang sumali ito sa variety show na Chase the Light Brothers, personal siyang nagtungo sa set upang suportahan ito. Nagdala pa siya ng kahel bilang simbolo ng enerhiya at pampaswerte. Sa sandaling iyon, labis umanong naantig si Yu Minglong, halos maiyak sa tuwa at mahigpit niyang niyakap si Yanmi bilang pasasalamat. Dahil sa kanilang pagiging malapit, may ilan sa mga kasamahan sa programa ang nakaramdam ng kaunting selos. Hindi kasi maitago kung gaano kainit at kaalaga ang trato ni Yanmi kay Yu Minglong. Sa isang panayam, inilarawan pa niya ito bilang malinis at kasing liwanag ng araw. Ayon muli kay Ma Shan na isang kilalang feng shui master at malapit na kakilala ni Yanmi, ibinahagi raw niya sa kanyang programa ang ilang detalye tungkol sa dalawa na may pahintulot din ni Yanmi mismo. Sa panahon ng kanilang pagtatrabaho, napansin daw ni Yanmi ang ilang individual na nakasuot ng Tibetan Lama robes na tila nagsasagawa ng mga kakaibang ritual habang may hawak ng mga instrumentong mistikal. Sinabihan raw si Yu Minglong na ang mga ito ay para raw sa pagpapalakas ng kanyang karera at pag-angat sa kasikatan. Ngunit matapos imbestigahan ito ng mas mabuti, nadiskubre ni Yanmi na ang mga ritual na iyon ay may kinalaman umano'y sa corpse racing at ghost keeping, mga gawaing ayon sa mga eksperto ay lubhang mapanganib. Dahil sa pagkabahala, mahigpit niyang binalaan si Yu Minglong na itigil ang pagkikilahok sa ganitong mga gawain. Ayon sa kanya, maaari itong magdulot ng matinding kapahamakan. Ngunit sa halip na makinig, sinabi raw ni Yu Minglong na wala siyang magagawa na ito ay kautusan ng kumpanya at bahagi ng kasunduan niya bilang artista. Sa likod ng makinang na karera at mga ngiting nakikita ng publiko, ang kanyang buhay pala mula sa kinakain hanggang sa bawat galaw ay kontrolado ng iba. Dahil labis ang malasakit ni Yanmi kay Yu Minglong at itinuring niya itong parang tunay na kapatid, ilang ulit siyang nagtangkang iligtas ito sa sitwasyong kinasadlakan. Ayon sa mga ulat, 3 beses umano siyang personal na nagtungo sa Tianyu Entertainment upang makipag-usap at subukang mailipat si Yu Minglong sa sarili niyang studio. Layunin ni Yanmi na mapasama siya sa hanay ng kanyang mga alaga kabilang sina Dilraba Dilmulat, Jiang Binbin at Zhu Shujan. Kilala si Yanmi sa kanyang matatag na paninindigan bilang isang artista at manager. Minsan pa niyang ipinahayag sa publiko na ang mga artistang nasa ilalim ng kanyang kumpanya ay hindi kailanman obligado na dumalo sa mga party o inuman, isang kakaibang patakaran sa industriyang karaniwang puno ng ganitong mga kaganapan.
Ipinakita nito ang kanyang prinsipyo at tapang sa harap ng mga hindi pantay na kalakaran sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Yanmi para mapalaya si Yu Manglong mula sa Tianyu, tumanggi pa rin ang management na pakawalan siya. Ang dahilan, isang mabigat na probisyon sa kontrata na nagsasaad ng penalty na 200 million RMB sakaling siya ay umalis. Isang halagang imposibleng bayaran ng kahit sinong artista. Dahil dito, tuluyang nabigo ang plano ni Yanmi. Ayon sa mga obserbasyon, ang Tianmu Entertainment na may suporta umano mula sa mga makapangyarihang sangay ng estado ay tila hindi nakatuon sa simpleng pagnenegosyo. Kung pera lamang ang layunin, madali sana nilang naipuhunan ang kasikatan ni Yu Manglong upang kumita ng malaki. Ngunit sa halip, 3 taon nilang ipinatigil ang kanyang karera na tila nagpapahiwatig na may mas malalim at kakaibang dahilan sa likod ng kanilang mga galaw. Hindi lamang ang mga nakikitang executive o CEO ang may kontrol sa kumpanya, kundi tila may mga puwersang hindi nakikita na kumikilos sa likod ng mga desisyon. Ito marahil ang dahilan kung bakit kahit ang studio ni Yanmi at iba pang entertainment companies ay halos walang magawa upang makuha ang mga artistang hawak ng Tianyu. Masyado umanong malakas ang impluwensya ng mga nasa likod ng kumpanya. Ayon pa kay Mashan, sa karaniwang produksyon ng pelikula o serye, laging may opening ceremony kung saan pinipili ang tamang petsa o direksyon ng kamera at tinitiyak na ang mga taong kasali ay tugma sa kanilang zodiac sign o kapalaran. Sa mga ganitong okasyon, karaniwan ding nag-aalay ng dasal sa Guanggong na kilala bilang Diyos ng katapatan at hustisya. Ngunit iba raw ang paraan ng Tianyu Entertainment. Gumagawa sila ng sariling ritual sa hiwalay na lugar at mahigpit na ipinagbabawal ang pagdalo ng mga hindi kabilang sa grupo. Lahat ay ginagawa ng palihim at may mabigat na pagbabantay. Batid ni Yanmi ang mga ganitong bagay. Ayon kay Mashan, minsan na siyang kumonsulta kay Yanmi tungkol sa mga feng shui at pagbabasa ng kapalaran. Noon pa man ay binalaan na raw niya ito na umiwas sa mga ganitong gawain. Ngunit tulad ng maraming baguhang artista, hindi agad nauunawaan ni Yu Manglong ang bigat ng panganib ng mga ito. Ang akala niya, simpleng paraan lang iyon ng kumpanya para palarin siya at umangat sa karera. Ang hindi nila alam, may kapalit pala ang lahat. Maraming artista ang naniniwala na dahil pumirma na sila sa kontrata, tungkulin nilang sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng kanilang kumpanya. At dahil tila karaniwan na ito sa mundo ng showbiz, marami ang hindi nakikita ang anumang mali rito. Ngunit kung tutusin, para itong pagkikipagsundo sa isang madilim na puwersa. Isang kapalit na maaaring magdala ng kasikatan at yaman, ngunit may kapalit na lubhang mabigat at kung minsan ay pati mismong buhay. Walang nakukuha ng libre. Si Yanmi mismo ay minsang dinala sa Beijing upang makilala ang ilang kilalang sorcerer at tinatawag na Yin Yang Master. Ayon sa mga ulat, maging ang mga tanyag na personalidad tulad ni Fei Wang, Zhao Wei at Jet Li ay minsan ding humingi ng gabay mula sa kanila sa anyo ng mga panalangin Budista o paggamit ng mga anting-anting para sa proteksyon at tagumpay. Ngunit binalaan ni Mashan si Yanmi na umiwas sa ganitong mga gawain. Ipinaliwanag niyang bagamat maaaring magmukhang mabuti o mapalad sa simula, kadalasan ay may kasunod itong kapahamakan. Mabuti na lamang nang maimbitahan si Yanmi sa Beijing upang makipagkita sa isa pang naturang master at nagbigay ng red envelope money, tinanggihan niyang tanggapin ang anumang talisman mula rito. Ang desisyong iyon ay nakaiwas sa kanya sa posibleng bitag ng mga ganitong gawain. Mayroon ding isang netizen mula sa US na nagbahagi ng kanyang karanasan. Mahigit 10 taon na ang nakararaan, habang nahihirapan siya sa kanyang trabaho at kalusugan, ipinakilala siya ng isang kaibigan sa isang Tibetan Tantric Temple sa labas ng New York. Pinamumunuan daw ito ng isang lalaking tinatawag na Master Ji Guang. Ayon sa kanya, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Nagkaroon daw ng pagkakataon na makilala ni Ji Guang ang isang bagong leader ng China noon. Isang mataas na opisyal na kalaunan ay umangat sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Ipinagyabang pa raw ni Ji Guang na may paraan siya para matulungan ang nasabing opisyal na umakyat sa trono. At makalipas ang ilang panahon, tila natupad ang kanyang sinabi.
Bukod pa rito, marami ring matataas na opisyal at direktor ng pelikula sa China ang umano'y lumapit sa kanya upang humingi ng gabay. Bagaman hindi sinasabing si Ji Guang ay kalaban ng anumang relihiyon, ang kwentong ito ay nagbubukas ng tanong. Bakit ang ilan sa mga opisyal na hayagang tumututol sa feudal superstition ay sila ring lihim na naniniwala rito? Parang sila pa mismo ang pinakananiniwala sa mga bagay na ipinagbabawal nila sa iba. Ayon sa mga obserbasyon, maraming miyembro ng mataas na antas ng pamahalaan sa China ang malalim ang paniniwala sa mga pamahiin at espiritual na gawain, ngunit ang kanilang layunin ay kadalasang hindi kabutihan kundi kapangyarihan, yaman at impluensya. At anuman ang uri ng disiplina o tradisyon, kapag ang puso ay nakatuon sa pansariling pakinabang, ang landas na tinatahak ay nalilihis na sa tama. Maging sa loob ng mga tantric o Buddhist na aral, kapag ang layunin ay kasikatan o kapangyarihan, nagiging baluktot na ito sa tunay na diwa ng pananampalataya. Sa kasaysayan ng China, matagal nang umiiral ang mga sinasabing ritual tulad ng raising bones o spirit bone sorcery. Mga sinaunang kasanayang pinaniniwala ang may kakayahang manipulahin ang kapalaran ng tao. Sa probinsya ng Hunan, partikular sa mga lugar ng Shaanxi at Jiangjiaji, sinasabing umiiral pa rin ang ilang sinaunang tradisyon na may kinalaman sa pagkontrol sa bangkay at sa tinatawag na spirit bone arts. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa mga lumang paniniwala, ang spirit bone sorcery ay isang uri ng itim na mahika kung saan ang isang tagapagsanay ay nag-aalaga ng isang maliit na insekto sa loob ng sisidlan. Kapag ang isang babae na bihasa sa ganitong sining ay nagustuhan ng isang lalaki, gagamitin daw niya ito upang paibigin siya at kapag tuluyan na itong nahulog sa kanya, palihim niyang inilalagay ang tinatawag na bone sa katawan ng lalaki. Kapag siya ay niloko o tinalikuran ng lalaki, kakainin umano ng insekto ang kanyang puso at mamamatay ito sa isang paraan na walang maipaliwanag na dahilan. Ito ang tinuturing na isa sa mga pinakakilalang anyo ng itim na mahika sa rehiyon. Mayroon ding kaugnayan sa paniniwala na tinatawag na pag-aalaga ng maliit na espiritu. Sa Thailand, kilala ito bilang pag-aalaga ng kumantong na marahil ay pamilyar sa marami. Ayon sa alamat, isang Thai general ang minsang pinaghinala ng kanyang asawa na tinangka siyang lasunin. Sa galit, nasaksak niya ito gamit ang espada ngunit kalaunan ay natuklasang buntis pala ito. Dahil sa labis na pagsisisi, dinala niya ang sanggol sa isang monghe upang subukang iligtas ngunit hindi na ito nagtagumpay. Gumawa umano ang monghe ng ritual upang itali ang espiritu ng hindi pa isinisilang na bata sa isang kahoy na manika na tinatawag niyang kumantong. Inuwi ito ng general at inalagaan na parang sariling anak at mula noon ay hindi na siya natalo sa digmaan. Dahil dito, kumalat ang paniniwalang ang pag-aalaga ng kumantong ay nagdadala ng swerte kaya't maraming tao ang naglakbay patungong Thailand upang magkaroon nito. Ngunit sa katotohanan, ayon sa mga eksperto, ito ay hindi simpleng ritual ng swerte kundi isang paraan ng pagpapalago ng masamang espiritu. Ang mga nagsasagawa nito ay gumagamit umano ng buhok o kuko ng mga batang pumanaw. Itinatali ito sa isang sanga ng willow tree at itinatanim sa isang puntod. Kapag nanatiling buhay ang sanga matapos ang 7 araw, sinasabing matagumpay na naipanganak ang maliit na espiritu. Pagkatapos nito, inilalagay ang sanga sa isang sisidlan na tinatawag na willow spirit jar at inaalagaan ito na parang bata. Binibigyan ng laruan, pagkain at araw-araw na pag-aalaga. Habang lumalaki ang espiritu, sinasabing kaya nitong gumawa ng mga bagay na ikakapahamak ng iba gaya ng pananakit sa mga karibal ng nag-aalaga sa kanya. Ngunit sa bandang huli, ang mga espiritong ito ay lumalaban din sa kanilang tagapag-alaga. Isang halimbawa ang isang lalaking laging natatalo sa stock market. Isang kaibigan ang nagmungkahing pumunta siya sa Thailand upang mag-ampon ng kumantong. Pagbalik niya, nagsimula nga siyang kumita ng malaki ngunit hindi nagtagal. Nagkasakit ng sunod-sunod ang kanyang mga anak. Nang siya ay kumonsulta sa isang Thai sorcerer, nalaman niyang nagsiselos daw ang kumantong sa kanyang mga anak. Nang tangkain niyang itaboy ito,
Tumanggi ang espiritu at tinawag pa siyang ama dahilan upang matakot siya ng labis. Habang lumalakas ang espiritu, sinasabing gusto nitong muling isilang ngunit sa pamamagitan ng paghahanap ng kapalit. Kalaunan, bigla na lamang siyang namatay dahil sa heart failure. Ganito umano ang delikadong kapalit ng pag-aalaga ng maliit na espiritu. Ayon kay Mashan, sa nakalipas na dekada, may ilang mapang-abusong tagapagsanay sa loob ng ilang samahan ng Tibetan Tantric na lihim umanong nagtuturo ng ganitong mga kasanayan sa mga artista. Dahil sa lawak ng paglagalap ng ganitong paniniwala, marami ng kilalang personalidad sa showbiz ang nagsimulang magtungo sa Thailand upang mag-ampon ng kumantong. Kalaunan, ang industriya ng aliwan ay tila naging labanan ng mga espiritu kung saan ang mga alaga ng iba't ibang artista ay naglalaban-laban para sa kapangyarihan. At habang lumalalim ang ganitong gawain, nagsimula naman ang ilan na magpalago ng mas mababangis na uri ng espiritu, ang tinatawag na mga kaluluwang mapagiganti hanggang sa umabot ito sa mas matinding anyo ng ritual na tinaguri ang Racing Living Corpse at Racing Ghost Corpse. Ayon kay Mashan, ang prosesong ito ay umaabot ng 9 na taon kung saan unti-unting nagiging isa ang tagapagsanay at ang espiritu. Isang nilalang na tinatawag na living corpse ghost, kalahating tao, kalahating espiritu. Sa simula, ginagawa lamang daw ito ng ilang individual sa mundo ng showbiz, ngunit kalaunan, maging ang mga kumpanya at malalaking negosyante ay nasangkot na rin. Mula rito, nabuo umano ang isang nakakakilabot na ugnayan sa pagitan ng politika, negosyo at showbiz. Isang lihim na alyansa na konektado sa mga mistikal at di maipaliwanag na gawain. Sa kaso ni Yu Manglong, sinasabing hindi lamang ang kanyang production companies at talent agencies ang nadamay, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid niya. May mga aligasyong inuutos sa mga artista na magpalago ng mga espiritong alaga, habang ang mga nasa mataas na posisyon naman ay ginagamit ang mga ito upang makontrol at maimpluwensyahan ang iba. Sa ganitong paraan, pinagsasanib umano ang espiritu at katawan ng tao upang makamit ang mga epekto na mas malakas kaysa sa karaniwang mga ritual ng itim na mahika. Ang mga taong sinasabing sangkot sa ganitong gawain ay naguutos sa mga masasamang espiritu upang gawin ang kanilang kagustuhan. Mula sa paniniktik sa mga karibal hanggang sa pagpapadala ng malas o panghihina sa kanilang mga kalaban. Ayon sa mga ulat, ilang makapangyarihang pamilya sa loob ng pamahala ng China, kabilang umano ang mga Liwang at Zhao clans ay ginagamit ang ganitong uri ng sorcery upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga kalaban sa politika at malaman kung may nagbabalak na agawin ang kapangyarihan. Dahil dito, umabot din ang impluwensya nila sa mga entertainment industry kung saan ang mga artista ay nagamit bilang bahagi ng mga lihim na operasyon. Ilan sa mga personalidad tulad ni Yuje ay sinasabing nakaranas din ng mga katulad na pangyayari. Si Zhao Wei, halimbawa, ay una raw ginamit bilang medium upang magpalago ng maliliit na espiritu at kalaunan ay lumipat sa mundo ng negosyo kung saan sinasabing siya naman ang nanghikayat sa iba na sundan ang parehong landas. Si Chao Renliang naman ay iniulat na lumahok sa isang malawakang ritual na dinaluhan ng maraming kilalang artista. Si Yu Manglong, mula pa noong simula ng kanyang karera ay sinasabing na kontrol sa ganitong paraan. Dahil sa kanyang kabataan at kabaitan, hindi niya lubos na nauunawaan ang mga posibleng panganib. Ang akala niya, simpleng bahagi lamang ito ng trabaho at dahil pumirma na siya ng kontrata, wala na siyang karapatang tumanggi. Halimbawa, isa sa mga patakaran ay ang pagsusuot ng mga anting-anting na ginagamit sa pagpapanatili ng ritual na ghost racing. Kahit papaulit-ulit siyang pinagsabihan ni Yanmi na itapon ang mga iyon, hindi niya nagawa dahil takot siyang labagin ang utos ng kumpanya. Isang desisyong tila lalo pang nag-ugat sa kanyang pagkakagapos sa madilim na puwersang bumabalot sa kanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humigpit ang kontrol sa kanya hanggang sa tuluyang mawalan siya ng kalayaan. Sa huli, sinasabing si Yu Manglong ay ginawang isang tinatawag na buhay na espiritong bangkay. Isang sisidlan para sa mga mahiwagang ritual. May mga bulong-bulungan sa internet na ang kanyang katawan ay hindi raw talaga sinunog kundi ginamit sa isang seremonyang alay.
Bagaman mahirap patunayan ang kwentong ito, hindi maikakaila na dumarami sa mga kilalang personalidad ang lumalapit ngayon sa relihiyon lalo na sa Tibetan Tantra. Sa Jihu, ang pinakamalaking Q&A platform sa China, isa sa mga taniyag na tanong ay bakit kaya napakaraming artista at mayayamang negosyante ang nagiging debotong Buddhist sa bandang huli. Ang pinakapinagtibay na sagot ay nagsasabing kapag naabot na ng tao ang sukdulan ng material na kasaganaan ngunit hindi nakasabay ang kanyang espiritual at moral na paglago, nagsisimula siyang maghanap ng sandigan para sa kanyang kaluluwa. Sa ganitong kalagayan, nagiging madaling lapitan ang relihiyon at nagiging bukas ang isip ng ilan sa mga kakaibang aral o gawin na may halong hiwaga. Dito pumapasok ang panganib. Ang Tibetan Tantra, bagaman bahagi ng tradisyong Buddhist ay may maraming sanga at praktis na mahirap maunawaan ng karaniwang tao. Dahil sa taglay nitong misteryo at kakulangan ng mapagkakatiwalaang impormasyon, nagiging daan ito para sa pagdami ng mga huwad na guro, peking dharma king at mga pangkat na iniuugnay sa kulto. Sa isang panig ay mga taong may kapangyarihan at kayamanan ngunit espiritual na hungkag. Sa kabilang panig naman ay ang mga mapansamantalang individual na marunong mangakit at magmanipula. Kapag nagtagpo ang dalawang panig na ito, parehong naniniwala na natagpuan nila ang sagot na kanilang hinahanap. Ngunit sa katotohanan, pareho lamang silang nadadaya. Ang mga ganitong gawain ay matagal nang lumihis sa tunay na diwa ng Budismo, ang pagkamahabagin, kabutihan at paglaya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Dapat maunawaan ng mga tao na ang sino mang gumagamit ng itim na mahika o mga ritual na may layuning magkamal ng kapangyarihan at yaman ay hindi tumatanggap ng tulong mula sa mga tunay na Diyos o banal na espiritu, kundi mula sa mga masasamang puwersa at ligaw na kaluluwa. May kasabihang, madaling anyayahan ang Diyos-Diyosan ngunit mahirap siyang paalisin. Sa ganitong paraan din, madaling tumawag ng espiritu ngunit lubhang mahirap itong palayasin. Kaya't sino mang makialam sa ganitong uri ng mahika ay maaaring madamay sa kapahamakan. Hindi lamang siya, kundi maging ang kanyang buong pamilya. Ang mga tunay na Diyos at Buddha ay hindi nagtuturo ng kasakiman o pagnanais ng kapangyarihan. Sa halip, itinataas nila ang tao sa pamamagitan ng kabutihan, pagpapakumbaba at paggawa ng tama. Ano ang inyong palagay tungkol sa Tianyu Media at sa mga aligasyong may kinalaman ito sa mga ganitong lihim na gawi? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na pagsisiyasat.